Sa part 3, umismed si Wei Xiao at sinabing hindi niya man lang kinailangang gamitin ang kanyang epic dagger laban sa isang simpleng tao. Matapos asikasuhin ang assassin, sinuri niya ang mga bagong loot na nakuha niya. Kabilang dito ang ilang kakaibang necromancer materials at isang hindi pamilyar na uri ng pera. Napaisip siya kung ano nga ba ang gagawin sa isang bagay na tinatawag na Hell Notes. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ang isa sa mga ito, agad itong natukoy ng system. Biglang nag-activate ang legendary underworld shop. Sa harapan niya, lumitaw ang isang napakalaking malamultong interface na puno ng hindi mabilang na mga item. Napatitig si Wei sa gulat. Napagtanto niyang nakatagpo siya ng isang lihim na tindahan na eksklusibo para sa kanyang class. Ngunit mabilis na nawala ang kanyang pananabik. Nang tingnan niya ang mga presyo ng mga skill, halos hindi siya makapaniwala. Maging ang pinakamurang kagamitan at armas ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong Hell Notes. Doon niya napagtanto na halos walang halaga ang 10 Hell Notes na nakuha niya. Napabuntong hininga na lamang si Wei. Isinara niya ang shop at tinanggap na mahaba-habang pag-iipon at pag-grind pa ang kakailanganin niya. Hindi na nagsayang ng oras si Wei Xiao at agad na nagpa siya na subukan ang kanyang bagong Skeleton Guard skill book. Nagpakawala siya ng isang napakalaking kulay ubeng summoning circle upang ipatawag ang kanyang bagong minion. Mula rito ay lumitaw ang isang karaniwang tier isang elite skeleton na may dalang kalasag at ilang pangunahing tangkang skills. Nasiyahan si Wei sa bago niyang defensive unit. Ngunit hindi siya tumigil doon. Agad niyang ginamit ang evolution potion dito at inutusan ang skeleton na mag-evolve. Nagsimulang magliwanag ang katawan nito habang dumaraan sa pagbabago. Makalipas ang ilang sandali, naging isang ganap na Skeleton Guard Lord ito, nakasuot ng mahahabang balabal at nagtataglay ng mas mataas na stats at mas mahusay na mga kakayahan. Labis ang tuwa ni Wei nang makita ang resulta. Napansin niyang napakataas ng constitution stat nito, na ginagawa itong perpektong panangga sa harapan ng labanan. Dahil dito, binigyan niya ang kanyang bagong makapangyarihang summon ng pangalang Toffee. At tila tinanggap naman ito ng skeleton ng walang pagtutol. Matapos ma-upgrade ang isang summon, ibinaling ni Wei Xiao ang kanyang pansin kay Ain. Itinaas niya ang isa pang potion na kanyang binili, handa para sa panibagong malaking pagtaas ng lakas. Nagpakawala si Ain ng isang malakas na ungol habang nilalamon ng enerhiya ng potion ang kanyang katawan. Nagsimula siyang mag-evolve. Makalipas ang ilang sandali, nagbago siya at naging isang makapangyarihang skeleton archdemon, na may kahanga-hangang bagong stats at kakayahan. Labis ang kasiyahan ni Wei sa resulta. Ngayong mas malakas na ang kanyang hukbo at tapos na rin ang problema sa assassin, nagpa siya siyang tapusin na ang araw at magpahinga. Ngunit hindi niya alam na may isang misteryosong matandang lalaki na lihim na nagmamasid sa bawat galaw niya mula sa mga anino. Lumipat ang eksena sa isang marangyang mansyon sa loob ng lungsod. Doon, ang parehong matandang lalaki ay nagbibigay ng ulat sa isang patriyarka tungkol sa nakakagulat na tagumpay ni Wei laban sa isang tier 3 warlock. Idinagdag pa niya na ipinahukay ni Wei sa kanyang halimaw ang bangkay ng kalaban upang ilibing ito. Gayunpaman, hindi niya nakita ang buong detalye ng ginawa nito. Nalito ang patriyarka. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gawin pa iyon ni Wei. Tinapos ng tauhan ang kanyang ulat sa pagsasabing sapat ang lakas ni Wei upang protektahan ang sarili niya nang hindi nangangailangan ng tulong mula sa iba. Doon napagtanto ng patriyarka na mas pinapakomplikado nito ang kanyang mga plano na may kaugnayan sa karibal na si Wei Shan. Bilang tugon, inutusan niya ang kanyang tauhan na ipagpatuloy ang pagbabantay kay Wei Shan. Naniniwala siyang magiging halos hindi na ito maaabot ng sinuman kapag nakapasok na ito sa unibersidad. Samantala, nag-teleport si Wei Xiao pabalik sa kagubatan, handang magsagawa ng seryosong pag-grind.
Naiinis pa rin siya dahil noong nakaraan ay nailayo siya ng isang halimaw bago niya tuluyang maeksplora ang buong lugar. Sa pagkakataong ito, determinado siyang linisin ang buong pugad ng mga halimaw. Habang nag-iikot, natuklasan niya ang isang grupo ng mga minotaur na nagtitipon sa paligid ng isang batong altar. Nalito siya sa kakaibang ritual na kanyang nadatnan. Ngunit agad na lumitaw ang isang system window na kinilala ang pinuno ng grupo bilang isang level 30 Minotaur Priest. Doon niya napagtanto na ang pangyayaring nagpalayo sa kanya noon ay hindi aksidente. Isa pala itong planadong hakbang upang pigilan siya. Ngunit nabunyag ang kanyang presensya. Naramdaman ng pari ang pagdating ng isang tagalabas sa kanilang gitna. Sa isang simpleng kumpas ng kamay, inutusan nito ang dalawa nitong higanteng bodyguard na dalhin si Wei sa kanyang harapan. Agad na sumugod ang dalawang Minotaur bodyguard, handang durugin ang nanghihimasok. Ngunit kalmado lamang si Wei. Itinuro niya ang kalaban at nagbigay ng isang simpleng utos. Si Toffee ang haarang sa kanila. Agad na bumuo ang mga skeleton guard ng isang mahiwagang pader ng mga kalasag, naghanda upang harapin ang paparating na pag-atake. Nang tumama ang malalakas na suntok ng mga Minotaur, tuluyan itong naharang ng depensa ng mga skeleton. Napigil ang mga ito sa kanilang kinatatayuan at hindi man lang nakalusot. Nang matiyak ni Wei Xiao na ligtas ang kanyang frontline, sinenyasan niya si Ain upang umatake. Agad na nagpakawala si Ain ng isang napakalaking corpse explosion. Sa isang iglap, nabura ang buong grupo ng mga Minotaur. Natigilan ang pari nang makita kung gaano kadaling natalo ang kanyang mga tagasunod. Nagsimula itong magtipon ng madilim na enerhiya at naghanda para sa laban. Kasabay nito, nagsimula itong umawit ng isang dasal, nananawagan sa inang kalikasan upang pagkalooban siya ng walang hanggang kapangyarihan. Ngunit bago pa nito matapos ang kanyang panalangin, biglang lumitaw si Ain sa mismong harapan niya. Tinukso siya nito dahil nagsasayang pa raw siya ng oras sa pagdarasal. Kasunod nito, ipinadala ni Wei ang kanyang demonyong baboy na si Peppa laban sa pari. Hindi makapaniwala ang Minotaur Priest sa nangyayari. Sa isang malakas na banggaan, sinalpok siya ni Peppa ng buong puwersa at pinalipad paatras bago pa siya makapag-react. Sinubukan ng pari na magtanggol. Ngunit huli na ang lahat. Nasa ibabaw na niya si Peppa at agad na nagpakawala ng huling pag-atake. Natapos ang laban bago pa man ito tunay na magsimula. Dahil sa pagkatalo ng pari, nakakuha si Wei Xiao ng 20,000 EXP, sapat upang umabot siya sa level 14. Habang naglalakad papalapit sa bangkay ng pari, kinutya niya ito dahil napakadali nitong natalo. Pagkatapos ay may isang bihirang item na bumagsak. Isa itong skill book para sa advanced meditation, isang kakayahang kayang magpataas ng malaki sa bilis ng recovery ng gumagamit. Nagulat si Wei nang makita ito. Napagtanto niyang nakakuha siya ng isang napakahalagang high-tier na kayamanan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang pinag-aralan ang skill book at sinipsip ang kapangyarihang laman nito. Nakuha niya ang advanced meditation, na nagbibigay ng 200% recovery boost. Umupo siya upang agad itong subukan. Napakabisa ng skill na halos hindi siya makapaniwala sa resulta. Sa maikling panahon lamang, umabot siya agad sa level 16. Bilang gantimpala, nakatanggap siya ng dagdag 100 sa lahat ng stats. Labis ang tuwa ni Wei. Napagtanto niyang napakabilis na ng kanyang pag-level up. Sa bilis ng kanyang paglakas, pakiramdam niya ay kaya niyang ipasa ang mga pagsusulit kahit manatili lamang siya sa kanyang silid. Matapos ang kanyang training session, nagbukas si Wei Xiao ng isang portal at nagpas siyang umalis na. Makalipas ang ilang araw, bumalik tayo sa lungsod sa mismong pagsisimula ng Unified Exams. Si Wei, na nababalutan ng matinding gininto ang aura, ay naalala na ngayon ang araw ng pagsusulit. Punong-puno siya ng kumpiyansa at pananabik,
handang ipakita sa lahat ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang entablado para sa kanyang malaking pagpapakita ay ang napakalaking arena ng akademya. Dumating si Wei sa exam arena kung saan abala ang lahat sa pag-uusap tungkol sa mga halimaw na kanilang haharapin. Maya-maya, nagsimulang magsalita ang announcer at sinalubong ang mga estudyante sa pangunahing kaganapan. Ibinunyag nito na ang mga test subjects para sa taong ito ay mga goblin, minotaur, at slime na may level na hanggang level 20. Simple lamang ang mga patakaran, pumili ng nais na difficulty. Ipakita ang iyong kakayahan. At bibigyan ka ng grado batay sa iyong naging performance. Ito na ang naging hudyat para sa isang sobrang kumpiyansang lalaking may pulang buhok na unang humakbang pasulong. Binigyan siya ng announcer ng pahintulot upang simulan ang kanyang pagsusulit. Ang pangalan ng kalahok ay Luming. Mayabang niyang hiniling na harapin ang 10 goblin kasama ang isang level 15 Minotaur boss upang maipakita ang kanyang lakas. Agad na ipinatawag ng system ang grupo ng mga halimaw upang harapin siya. Ngunit ngumisi lamang si Luming. Nagsimulang magliyab ang kanyang katawan sa matinding pulang enerhiya habang ipinapatawag niya ang kanyang tanyag na crimson armor. Naghanda siya para sa isang marangyang pagpapakita ng lakas. Hindi lamang pang-display ang armor na iyon. Kasama rito ang isang maalamat at napakamahal na slime sword. Dahil dito, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa arena tungkol sa kung gaano kalaking pera ang ginastos niya upang makuha ang ganoong kapangyarihan. Samantala, isang lalaki sa mga manunood ang halos manggalaiti sa galit. Siya ang taong naloko at nawalan ng parehong espada na iyon. Ngunit abalang-abala si Luming sa pagpapakitang gilas. Agad siyang nagpakawala ng isang malakas na pag-atakeng may kasamang kidlat laban sa mga halimaw. Sa isang iglap, ramagasa siya sa buong arena na parang pulang kidlat, nag-iiwan ng bakas ng pulang enerhiya sa kanyang danaranan. Layunin niyang tapusin ang laban sa isang marangyang galaw. Sa pamamagitan ng isang mapaminsalang pailes na pag-atake, tinaga niya ang buong grupo ng mga halimaw. Pagkatapos ay huminto siya at nagpakawala ng isang huling pose. Sa mismong sandaling iyon, lahat ng halimaw sa kanyang likuran ay sabay-sabay na bumagsak at naglaho. Dahil sa kanyang ipinakitang lakas, nakakuha siya ng 161 puntos. Pagkatapos nito, tinawag ng announcer ang susunod na kalahok. Lumapit si Xu Shaoqing. Pagharap niya sa arena, ipinatawag niya ang isang kahangahangang ginintoang great sword. Mas lalo pa niyang tinaasan ang antas ng hamon. Hiniling niyang harapin ng sabay-sabay ang 5 level 20 goblin bosses. Natigilan ang mga tao sa arena. 5 boss ang haharapin niya ng mag-isa. Agad siyang nakilala ng marami bilang isang bihirang six-winged angel. Habang nakangisi si Wei, naaaliw siya sa kung gaano kadesidido si Xu Shaoqing na higaitan siya. Samantala, ipinatawag ng system ang isang grupo ng mga goblin boss na agad na nag-materialize sa loob ng arena. Walang sinayang na oras ang mga halimaw at agad na sumugod sa kanya, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong maghanda. Ngunit handa na si Xu Shaoqing. Nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan habang pinapakawalan niya ang kanyang angelic power. Mula sa kanyang likuran, bumuka ang 6 na malalaking gintong pakpak. Lumundag siya ng mataas sa himpapawid at minasdan ang mga halimaw sa ibaba na parang isang tunay na diyosa ng digmaan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang espada at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake ng banal na liwanag. Isang napakalaking haligi ng gintong enerhiya ang bumagsak mula sa langit at humiwa sa mismong sahig ng arena. Sa isang nakapangingilabot na pagsabog, nabura ang buong grupo ng mga goblin. Napako na lamang ang mga estudyante sa kanilang mga kinatatayuan. Hindi sila makapaniwala na napatay niya ang lahat ng 5 boss sa isang pag-atake lamang. Dahil sa kahangahangang pagpapakitang iyon, nakakuha si Xu Shaoqing ng perpektong marka na 300 puntos.
Agad na nag-ingay ang buong arena habang pinag-uusapan ng lahat ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Samantala, isang babae sa hanay ng mga manunood ang biro pang tinukso si Wei, na siya na ang susunod na kailangang sumunod sa ganoong klaseng performance. Samantala, pinag-uusapan ng ilang opisyal ng akademya ang kahanga-hangang talento ng mga kalahok. Nabanggit nila ang isang estudyanteng may hidden class, at napangiti ang pangunahing announcer habang inaamin na malaki ang inaasahan niya rito. Tinanong niya ang iba kung ilang boss kaya ang hahamunin ng naturang prodigy. May isang nagsabing dapat kayanin nito ang 10 boss kung maayos ang naging pagsasanay nito. Ngunit may isa namang umismed at nagsabing ang 5 boss pa lamang ay nakabasag na ng record na tumagal ng 10,000 taon. Ngumiti lamang ang pinuno at sinabing hintayin na lang nila ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ay bumalik siya sa mikropono at inutusan ang lahat na linisin ang arena para sa huling kalahok. Ngunit sa halip na dumiretso sa entablado, naglakad si Wei Xiao papunta kay Xu Xiaoqing. Humingi siya rito ng isang pabor. Nangako siyang ilalabas niya ang kanyang buong lakas at ipapakita ang kanyang tunay na kapangyarihan kung papayag ito sa isang simpleng kahilingan. Dahil dito, natigilan ng ibang mga estudyante. Hindi nila maintindihan kung ano ang balak gawin ni Wei. Sinabi ni Xu Xiaoqing kay Wei Xiao na talunin ang kanyang score. Agad naman itong pumayag. Matapos ang kanilang maliit na pastahan, may kumpiyansang naglakad si Wei papunta sa gitna ng arena. Huminto siya sa kanyang pwesto, handang gumawa ng isang hindi malilimutang pagpapakita. Pagkatapos ay itinuro niya ang langit at nagpahayag ng kanyang kahilingan. Nais niyang harapin ang 100 level 20 slime bosses. Napakabaliw ng kahilingang iyon kaya't natigilan maging ang pangunahing announcer. Samantala, nag-ingay ang buong arena. Kumbinsido ang karamihan na tuluyan nang nabaliw si Wei. Sinubukan pa ng announcer na bigyan siya ng pagkakataong bawiin ang kanyang sinabi. Ngunit kinumpirma ni Wei na seryoso siya. Idinagdag pa niya na ang totoo ay gusto sana niyang humiling ng 200 boss, ngunit masyado raw maliit ang arena para rito. Nagkatinginan ang mga opisyal ng akademya. Sa huli, nagpasya silang pagbigyan siya. Iniisip nilang mas mabuti na iyon kaysa tuluyang masira ang kumpiyansa ng isang estudyante. Kaya kahit nag-aalinlangan, ibinigay nila ang pahintulot. Kasabay nito, paulit-ulit nilang pinaalalahanan si Wei na mag-ingat sa kanyang haharapin. Sa sandaling maibigay ang utos, isang napakalaking summoning circle ang lumitaw sa buong sahig ng arena. Mula rito, nagsimulang mag-materialize ang isang literal na dagat ng 100 level 20 slime bosses na may nagliliyab na pulang mga mata. Ngunit ngumisi lamang si Wei Xiao. Bilang tugon, ginamit niya ang kanyang madilim na mahika upang ipatawag ang kanyang buong hukbo ng undead. Hindi lamang niya ipinatawag ang kanyang mga skeleton. Kasama rin niyang ipinatawag ang kanyang napakalaking demonyong baboy na si Peppa. Nagulantang ang buong arena. Hindi sila makapaniwala na kaya niyang kontrolin ang ganoon kataas na uri ng mga summon. Ngunit hindi nag-atubili ang mga slime. Agad silang nagpakawala ng napakalaking bugso ng nakakaagnas na asido. Dahil dito, itinaas ng mga skeleton guard sa harapan ang kanilang mga kalasag at bumuo ng isang matibay na depensibong pader. Nanatiling matatag ang kanilang depensa laban sa paparating na pag-atake. Nang makitang ligtas ang kanyang frontline, inutusan ni Wei ang mga skeleton mage sa likuran. Agad silang nagpakawala ng isang buong lakas na barrage ng apoy. Bumagsak ang mga pag-atakeng iyon sa gitna ng hukbo ng mga slime at sumalpok sa rumaragasang asido. Isang napakalaking pagsabog ang sumiklab habang nabura at napigilan ang buong acid valley. Nang mabuksan ang pagkakataon para umatake, ipinadala ni Wei Xiao ang kanyang 3 pangunahing summon diretso sa gitna ng labanan. Inutusan niya sina Ain at Peppa na pangunahan ang paglusob at lipulin ang mga boss.
Parang isang higanteng bowling ball na sumalpok si Pepa sa hanay ng mga kalaban, pinalilipad ang mga slime sa iba't ibang direksyon. Samantala, sinunggaban ni Ain ang isang slime boss. Nagtipon siya ng napakalaking enerhiya ng apoy sa kanyang kamay bago ito pasabugin sa napakalapit na distansya. Sa isang iglap, tuluyang naglaho ang kawawang slime. Sumunod naman ang natitirang hukbo ng undead. Isa-isa nilang pinabagsak ang mga boss ng napakadali, na para bang wala itong anumang laban. Sa hanay ng mga manunood, natulala si Luming. Hindi siya makapaniwala na binubuli lamang ni Wei ang mga level 20 bosses na parang karaniwang halimaw. Samantala, doon lamang lubusang naunawaan ni Xu Xiaoqing ang tunay na lakas na ipinangako ni Wei na ipapakita sa kanya. Pinamunuan ni Wei ang kanyang hukbo na parang isang maestro na kumokontrol sa isang orchestra. Sa kanyang utos, isang napakalaking pagsabog ng apoy ang pinakawalan laban sa mga slime. Nilamon ng isang mapaminsalang apoy ang buong arena. Yumanig ang buong stadium dahil sa lakas ng pagsabog. Pagkatapos ng lahat, nanatiling nakatayo si Wei sa isang matagumpay na tindig. Kasabay nito, kinumpirma ng system na ang lahat ng 100 slime bosses ay tuluyan ng natalo. Natulala ang mga opisyal ng akademya. Napagtanto nilang nasaksihan nila ang isang imposibleng tagumpay na maitatala sa kasaysayan. Maging ang announcer ay nahirapang magsalita habang inaanunsyo ang resulta. Sa wakas, kinumpirma niya na nakakuha si Wei Xiao ng perpektong 900 puntos. Agad na sumabog sa kasiyahan ang buong arena. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga tao para sa pinakakahangahangang performance na nakita nila. Habang naglalakad pababa si Wei mula sa arena, halatang hindi masaya si Xu Xiaoqing na nalampasan siya ng ganoon kadali. Samantala, isa pa niyang karibal ang halos hindi matanggap ang nangyari. Hindi nito maunawaan kung paano maaaring magkaroon ng ganoong kalakas na tao. Doon naman pinaalalahanan ng isang babae si Xu Xiaoqing na dahil nanalo si Wei, kailangan na nitong tuparin ang kanyang kahilingan. Ang hiling ni Wei ay simple lamang. Nais niyang protektahan ni Xu Xiaoqing ang kanyang ama habang wala siya sa bahay. Nagulat si Xu Xiaoqing sa narinig. Halatang may ibang bagay siyang inaasahan. Ipinaliwanag ni Wei na kailangan lamang niya ang mga eksperto ng kanilang pamilya upang bantayan ang kanyang ama. Nangako rin siyang babawi siya sa kabutihang iyon sa hinaharap. Hindi na nagdalawang isip si Xu Xiaoqing. Agad siyang pumayag, naaaliw na ganoon lang pala kasimpol ang malaking kahilingang ipinagpalit ni Wei sa kanilang pastahan. Labis ang ginhawang naramdaman ni Wei. Dahil sa sobrang tuwa, niyakap niya si Xu Xiaoqing. Isang bagay na malinaw na hindi nito inaasahan. At sa mismong sandaling iyon, isang karibal ang biglang sumigaw sa galit, hindi matanggap na hinawakan ni Wei ang kanyang nasasakupan. Makalipas ang ilang araw, opisyal nang inilabas online ang mga resulta ng pagsusulit. Sa kanilang bahay, binuksan ni Wei Xiao ang kanyang computer upang tingnan ang mga marka. Binuksan niya ang exam inquiry system, ngunit nag-login siya gamit ang pangalang Wei Xiao, hindi ang sarili niyang pangalan. Pagkakita niya sa resulta, tila nagulat siya sa kung ano ang lumabas sa screen. Dahil dito, dali-dali siyang nagtungo sa pinto nang may kumatok. Laking gulat niya nang makita ang kanyang pamilya. Naroon ang kanyang mga magulang at ang kanyang nakababatang kapatid na si Wei Xiao. Agad itong naging mapaghinala. Masayang-masaya si Wei na mabilis silang nakarating matapos niya silang tawagan upang ibalita ang magandang balita. Mabilis niya silang pinapasok sa loob ng bahay. Samantala, dumiretso ang kanyang kapatid sa computer upang tingnan kung ano ang kanyang pinapanood. Pagkakita nito sa screen, natigilan siya. Lumalabas na ang tinitingnan pala ni Wei ay ang resulta ng pagsusulit ng kanyang kapatid. At ayon sa resulta, si Wei Xiao ang nanguna sa buong probinsya. Lumapit si Wei na may halatang pagmamalaki sa mukha.
Tuwang-tuwa siya na nakuha ng kanyang kapatid ang unang pwesto. Pinisil pa niya ang ulo nito na parang wala lang ang napakalaking tagumpay na iyon. Dahil dito, napasimangot ang kanyang kapatid at nangakong malalampasan niya ang score ni Wei sa susunod. Samantala, hindi maitago ng kanilang mga magulang ang kanilang pagmamalaki. Ngumiti sila ng maluwang at tinanong si Wei kung saang universidad niya balak mag-aral. Ipinahayag ni Wei Xiao na nakapagpasya na siya. Mag-e-enroll siya sa Magic City Vocational University. Tiniyak din niya sa kanyang pamilya na poprotektahan siya ng pamilya ni Shu habang wala siya sa bahay. Binigyan siya ng kanyang ama ng buong suporta at sinabing umalis siya nang walang anumang alalahanin. Naging emosyonal si Wei sa mga salitang iyon. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang pamilya bago tuluyang umalis. Lumipas ang ilang panahon. Dumating si Wei sa napakalawak na campus ng kanyang bagong unibersidad. May kumpiyansa siyang naglakad papunta sa registration table kung saan nagtitipon ang ibang mga estudyante. Ipinakita niya ang kanyang opisyal na admission letter, handang simulan ang kanyang bagong buhay sa paaralan. Ngunit tiningnan lamang siya ng walang emosyon ng mga taong nasa mesa at sinabihang maghintay. Bago pa man maasikaso si Wei, dumating ang isang freshman na nagngangalang Nan. Agad namang nabighani rito ang mga lalaking nasa registration table. Halos magunahan sila sa pag-aalok ng tulong at pagbubuhat ng kanyang mga gamit. Samantala, tuluyang naisantabi si Wei. Naiinis niyang pinanood habang kinuha ng isa sa mga nakatatandang estudyante ang malita ni Nan at inalok pa ito ng personal na paglilibot sa campus. Naputol ang kanilang sandali nang may isa pang freshman na nagmamadaling dumating. Ipinakilala nito ang sarili bilang Pikhan at agad na iniabot ang kanyang admission letter. Ngunit kinutya lamang siya ng isang nakatatandang estudyante na naatasang magparehistro sa kanya. Matapos makumplito ang pagpaparehistro, tinipon ng senior na may asol na buhok ang lahat ng bagong estudyante upang umalis na sa lugar. Habang ginagawa iyon, napansin niya na may kakaibang malakas na aura si Pikhan. Ginamit niya ang kanyang insight skill upang siyasatin ito. Doon niya natuklasan na si Pikhan ay isang blood sacrifice priest, isang gumagamit ng hidden class. Nakuha nito ang atensyon ni Wei. Napagtanto niyang hindi lamang siya ang may natatanging klase sa universidad na ito. Dahil dito, ipinakilala niya ang sarili kay Pikhan gamit ang alias na Wei daw. Sinabi niyang isa siyang undead summoner. Mabilis na nagkasundo ang dalawang gumagamit ng hidden class habang naglalakad sila patungo sa mga dormitoryo. Samantala, ipinaliwanag ng kanilang gabay na may kulay rosas na buhok na ang mga dormitoryo ay hinahati ayon sa lakas ng mga estudyante. Ang Zone 1 ay para sa mga elite. May pagmamalaki pa nitong ikinwento na noong unang taon niya ay naitalaga siya sa Zone 2. Sinubukan niyang pag-aanin ang kanyang loob sa pag-iisip na ang dalawang freshman ay malamang na mapupunta lamang sa mga karaniwang dormitoryo. Ngunit agad na nabigo ang kanyang inaasahan. Pagkatapos lamang ng ilang sandali, itinalaga ng direktor sina Pikhan at Wei sa mga silid ng Zone 2. Natulala ang kawawang gabay nang mapagtanto niyang ang tatlong freshman na kasama niya ay pawang mga halimaw pagdating sa talento at lakas. Habang naglalakad sila, biglang may napansin si Pikhan sa malayo. Itinuro niya ito kay Wei. Nagulat si Wei nang makita na si Xu Shaoqing pala iyon. Nakilala rin siya nito kaagad at tinawag pa siya sa kanyang tunay na pangalan. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Pikhan na subukang magpakitang gilas sa dalaga. Ngunit diretsyong nilampasan ni Xu Shaoqing si Pikhan. Lumapit ito kay Wei upang tanungin ang numero ng kanyang silid. Dahil dito, halos masiraan ng loob si Pikhan dahil tuluyan lamang binalewala ang kanyang pagpapakilala. Kalaunan ay nalaman nilang nasa Zone 2 rin si Xu Shaoqing. Ilang silid lamang ang pagitan niya at ni Wei. Sa sandaling iyon, may isa pang babae na lumapit.
Tinawag nito si Wei gamit ang kanyang alias na Wei daw. Lumingon si Wei, halatang nagulat. Tinanong niya kung sino ito. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Wei Neng. Sinabi niyang siya ang magiging bagong advisor ni Wei para sa summoning department. Masyadong lumapit si Wei Neng kay Wei. Kinumpirma niyang siya nga ang henyong ng unang estudyante na marami na siyang narinig na kwento. Pagkatapos ay pabiro nitong kinindatan ang kanyang baba at sinabing malaki ang inaasahan niya rito. Agad namang natarante si Wei. Hiniling niya rito na dahan-dahan lang. Ngunit tinapak lamang siya ni Wei Neng sa balikat bilang pagbati. Malugod niya itong tinanggap sa unibersidad at pinaalalahanan tungkol sa freshman party. Pagkatapos noon, masigla siyang kumaway ng palem habang papunta si Wei sa kanyang dormitoryo. Nang makita iyon ni Xu Shaoqing, nagkomento siya ng may halong panunuya kung gaano raw na-enjoy ni Wei ang atensyong natanggap niya. Nalito naman si Wei sa sinabi nito. Naglakad palayo si Xu Shaoqing habang tinatawag siyang isa lamang hanggal na manloloko. Sa mismong sandaling iyon, isang napakalaking haligi ng madilim na enerhiya ang biglang sumabog mula sa lupa sa isang bahagi ng campus. Isang miyembro ng faculty ang nakakita nito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Agad niyang napagtanto ng may takot na isang forbidden ruin ang muling nag-activate. Dahil dito, mabilis siyang tumakbo upang iulat ang nagaganap na sakuna sa dean ng unibersidad.